Summary. Balik po tayo sa ating palatuntunan na Executive Summary at nasa linya na po natin ang isa pa sa ating panauhin para sa araw na ito. Walang iba kundi ang tagapagsalita po ng Philippine Air Force, si Colonel Maria Consuelo Castillo. Good morning, Colonel Castillo, ma'am. Good morning, Ma'am Tuesday. Sir Christian po ba nandito? Yes. Good morning, ma'am. Good morning at good morning po sa mga taga-subaybay ng inyong programa dito sa DZBB. Ayan. Ma'am, last week nakita tayo po sa inyong anniversary, 78th founding anniversary ng Philippine Air Force. Ano po ba ang marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hukbong panghimpapawid ng Pilipinas sa pagtungtong ninyo sa ika-78 anibersaryo ng inyong pagkakatatag? Yes, ma'am. Siyempre, ang marching order ng ating Pangulo ay ipagpatuloy po natin ang ating magandang ginagawa. At the same time po, we push for modernization. We stay true to our mission, no? And paigtingin pa ang ating kakayahan para madepensahan po hindi lamang ang ating teritoryo kundi ang areas within our exclusive economic zone para ensure po natin ang ating sovereignty and pati na rin ang ating sovereign rights. Nabanggit nyo po yan yung sa pagdepensa sa ating soberenya at teritoryo. Nasaan po ba ang Philippine Air Force ngayon sa usapin ng external defense operation? Ano ang tutok ninyo? Nako, napakalayo na ho talaga nang narating na inyong Philippine Air Force in 78 years. At itong recent years po talaga ang focus ng Philippine Air Force is towards external defense, territorial defense. Kasabay din po ito sa focus din ng ating Armed Forces of the Philippines, yung Comprehensive Archipelagic Defense Concept na hindi na lang po tayo nakatutok sa ating teritoryo kundi extended na po ang ating pag-monitor, ang ating pagproprotect po towards our exclusive economic zone kasi tayo archipelagic country, no? Napakalawak. Kailangan nating bantayan. Kaya aligned po dyan ang focus po ng ating Philippine Air Force. Aligned din sa ating command framework ng ating bagong commanding general na naupo nitong late last year, no? Ang focus ngayon is for the Air Force to become mission-oriented, capability-driven, and values-based. Ang ibig sabihin nito, yung mission ho talaga, tutok tayo ngayon, sabi ko nga, territorial defense ho, no? At the same time, ina-align din po natin ang ating capabilities in terms of training, in terms of acquisition of new equipment. At the same time po, pinapalakas din po natin yung values, no, ng ating mga Philippine Force personnel para talagang yan ho, napaka-importante kasi ng values, no, para ma-ensure natin yung commitment natin sa ating mandato. Ma'am, speaking of territorial defense, ngayon bagamat may kakulangan tayo ng mga kagamitan, but despite na tuloy-tuloy yung problema, yung gusot dyan sa West Philippine Sea, hinaras yung China, yung Coast Guard at iba pa. How are we handling this sa kabila ng kakulangan natin ng kagamitan? Of course, Sir Christian, ang efforts talaga natin ngayon palakasin ang capability natin. Iba't ibang efforts and initiatives ang ginagawa natin. First is patuloy ho ang ating training, not only within the Air Force, yung interoperability natin among our different core systems po, no? Kasi kapag tinawag nating integrated air defense concept yan, hindi lang fighter aircraft yan, nandiyan ang ating operators, nandiyan ang ating ground-based air defense system. So pinapagtibay po natin yung interoperabilidad ng iba't ibang mga units ng Philippine Air Force na involved dito sa ating territorial defense. At the same time po, patuloy din ho yung training natin with the different major services of the Armed Forces of the Philippines, no, with the Navy and the Army. And on top of that, we continue our trainings with our allies, bilateral and multilateral trainings. Kaya napansin nyo napakalaki ng achievement natin nitong last year sa anniversary year, no. It's the first time ever na nakapagpadala tayo ng mga fighter aircraft sa isang multilateral exercise abroad, yung Pitch Black exercise sa Australia. Napakalaking development po yan kasi usually nakikilahok lang tayo dito sa mga multilateral operations or trainings within the Philippines, yung balikatan, taon-taon.
Kaya kakaiba ho yung participation natin sa pitch black exercise. Yun. And besides that, of course, yung preparation natin for the future, patuloy ho yung acquisition natin ng mga panibagong equipment, hindi lamang po air assets, pati na rin po assets that we need on the ground to be Yes. able to protect our interests. Nabanggit nyo na nga yung training, itatanong ko pa sana yan, pero nasagot nyo na. Pero gaano po ba kadalas nagsasagawa ng flight operations ang Philippine Air Force dyan sa bahagi ng West Philippine Sea para, kumbaga kung sa land yan, nagro-ronda, nagbabantay sa Philippine Air Force, mayroon din po bang regular na flight operations na ginagawa para mabantayan naman din yung ating mga teritoryo? Yes, ma'am. In terms of flight operations, talagang persistent po tayo. Araw-araw, iba't ibang air assets po ang ginagamit natin diyan, nagtutulungan na ating iba't ibang involved units no sa territorial defense para sa pagbabantay. Hindi lamang po air assets, kaya nga ho natin rin yung mga panibagong na-acquire natin na radar systems, no? Kasi kailangan ho talaga monitor natin ang buong archipelago. And we are hoping na kapag nadagdagan pa po itong mga radar systems natin, mas coverage na po tayo sa pagbabantay sa ating archipelagic country. And may nai-experience ba ang Philippine Air Force na kumbaga doon sa barko, tawag nito, yung mga tauhan ng Chinese Coast Guard, sinisita yung ating mga barko doon. Pangaharas. Sa pangaharas. Tama Diyan po, ba sa ere naman, mayroon ba tayong nararanasan din na pagsita nila? Opo, ano po yan, no? Normal ho yan talaga. May mga mga challenges po over the radio, no, na na-encounter. At the same time, ang dami ho talaga nating natatrack, no, based on our current capabilities ng ating radar systems. Ang dami ho na more than almost 1,000. Unknown tracks po yung nakikita nating movement dyan. And then, tulad nung sinabi nyo, kapag ho meron mga flights tayo, meron ho tayong mga challenges na nare-receive, pero hindi ay nagkukulang, china-challenge din ho natin sila. Kasi siyempre, pag pumapasok sila sa ating airspace, kailangan i-challenge natin yung mga yan. Hindi lamang po yung mga aircraft na lumilipad, pati ho yung mga nagmaman ng ating mga radars, china-challenge ho nila itong mga pumapasok sa ating airspace. Colonel, malamang ito yung tanong ng ating mga kababayan na nakikinig. Bakit kung pumasok sa airspace natin ng illegal, ba't hindi itaboy? Kasi kung tayo yung pupunta sa ibang airspace, malamang itataboy tayo. Paano natin sinasagot yun, Colonel? Kasama po yan sa protocol natin. Talagang itataboy tayo. Kaya nga ho yan ho yung purpose ng ating mga fighter aircraft. Yun. Kapag may na-detect ang ating mga radar operators na pumapasok or intrusions sa ating space, yan po yung detection na tinatawag. And then we identify, kasama ko sa identification process natin yung nagde-detect tayo ng mga fighter aircraft. Yes. Identify nila visually kung ano. Kaya kuminsan naman hindi lahat ng intrusions kasi kumbaga galing sa kalaban. Kuminsan may intrusion sa airspace natin kasi may mga aircraft in distress na pumapasok sa airspace natin at kailangan nilang mag-land. So, dalawa yung purpose, no? First is kapag na-prove natin na mga adversary aircraft or may mga possible ill intent, no, sa ating airspace, kailangan i-challenge natin at i-escort natin palabas sa ating airspace. At kapag naman po in distress yan, kasama sa responsibilidad natin, it's an international protocol that we have to help them and usher them into our airspace and possibly help them land para ma-ensure din po yung safety nila. Ayan. So, ang nangyayari kasi ngayon, Christian, Colonel Castillo, ang nababalitaan lang kasi natin na incursion sa ating teritorya ay sa karagatan. Pero mayroon din naman pala nangyayari sa himpapawid na hindi lang nababalita. Pero, syempre, ina-aksyonan ng ating hukbong panghimpapawid. Yes. Opo. Kaya napaka-importante talaga na mas mapalakas pa natin yung ating integrated air defense concept. And yan po ng Philippine Air Force ngayon. And kaya nag-acquire tayo ng mas marami at mas malawak ang coverage ng mga radars. At the same time po, yung mga plano nga natin to acquire more fighter aircraft, particularly yung multi-role fighter aircraft. Ma'am, nabanggit nyo na yung mga acquisitions, fighter jets, radars. Ma'am, nasa na tayo sa modernization ng Philippine Air Force? Ano yung aasahan natin with the next few years?
Yes, currently po nasa ano na tayo, no, Horizon 3, tumapak na po tayo sa Horizon 3 ng ating modernization program, at naglatag na rin po tayo nung ano po, bago pang mga equipment na kailangan natin dun sa Horizon 3. Mhm. Kumbaga, re-assess po kasi natin yung Horizon 3, no. And kasama din po rito yung pag-a-acquire pa natin ng nabanggit ko kanina, multi-role assets, Right. multi-role jets, multi-role Mhm, fighter mhm. jets na expected to be faster, stronger, mas malakas ang kanilang firepower, mas mahaba ang kanilang endurance, no? Para Mhm. kapag sila'y lumipad, talagang mas malayo ang mako-cover nila. Mhm. At the same time, kailangan natin ng mas marami pang mga fighter jets para mabantayan natin ang ating buong archipelagic area. At the same time po, kailangan natin ng mga long-range patrol aircraft, no? At napabalita na nga ho na meron ho tayong expected this year na long-range patrol aircraft para Mhm. tulong din ho sa pagpapatrolya natin sa ating ano po, exclusive economic zones. Mhm. At And syempre, nakapaloob naman dyan, I'm sure, Colonel Castillo, yung high-tech na surveillance system. Kasi importante din yon. opo, nabanggit nga rin po ng ating ano no, SND regarding dun sa AWACS na tinatawag. Ito po yung tipong aircraft, no, na kaya niyang ano po siya, parang aircraft po na meron siyang radar din. Mhm. Monitor niya rin po, or na nakakapagbato rin ho siya ng ano, nakakapag-detect siya, at the same time nakakapagbato siya ng information sa ating mga Yun. on the Mhm. ground. Yan ang Mm-mm. maganda doon, ano, kasi mahalaga talaga yung surveillance para nababantay mo, Mm. sigurado ko nakikita mo kung ano yung nandito sa ating mga teritoryo. Isa pa sa mahalagang misyon ng Philippine Air Force, Colonel Castillo, ay sa aming pagkakaunawa ay yung humanitarian mission. Mahalaga kayo sa ganitong panahon, lalo na tag-ulan na, may mga bagyo, may kalamidad. Ano ang nakalatag yung programa o hakbang ngayon para makatugon sa tawag ng pangangailangan sa panahong ganito? Bali, ongoing na po, no, yung program natin sa pagpapalakas pa ng ating capabilities for humanitarian assistance and disaster relief operations. Mhm. Kung nabalitaan niyo po, recently nadagdagan na naman po ang ating mga Black Hawk helicopters. Mhm. Mhm. Napaka-importante po ng mga ating mga rotary assets, no? Kasi ho, lalo na tong Black Hawk, ang laki ho ng naging tulong nito simula nung na-acquire natin yan sa ating inventory, kasi more than 4 times po yung capacity niya to Mm. ano po, no, different goods, lalo na kapag naghahatid po tayo ng mga relief goods sa mga areas na nasalanta that are Yes. inaccessible by land. Napaka-importante po na big volumes po yung natatransport natin. At the same time po, yung C-130s namin, from airport to airport, kailangan din ho natin na itong mga mobility Mhm. assets, cargo aircraft, para mas marami po tayong mapapadala na mga relief goods and other equipment para Mhm. ma-address po ang mga disaster response activities natin sa iba't ibang areas ng Pilipinas. Mhm. Buti ma'am nabanggit nyo yung dun sa Black Hawk and C-130 dahil may mga nagbabanggit na nakaraan, bakit natin uunahing bumili ng jet? Ang dami naman nating pangangailangan. So may mga gamit pala tayo na hindi lang pandigma talaga na kaya binili. Tama, Colonel? Opo, kailangan na kailangan ho natin, holistic po talagang approach natin sa Philippine Air Force. Wala ho tayong dapat mapabayaan na aspeto, no. Right. While we also enhance our efforts towards territorial defense through our acquisition of new assets and equipment, kailangan din ho yung sustainment naman natin dito locally on the ground. Mm-mm. Patuloy pa rin naman po ang suporta natin sa ating internal security operations. Ito po yung mga air assets nga natin, rotary and fixed wing assets that help our ground forces, no, address itong internal security problems natin. Although nabalita nga ng AFP na talagang numipis na po ang Yan. kakayahan ng ating mga locally. Pero kailangan ho sustained pa rin at patuloy pa rin po yung support natin for law enforcement operations. Ayan, nabanggit nyo yung internal security operations. Yan yung isusunod kong tanong, Colonel Castillo. May mga ginagawa pa rin ba kayong operasyon internally, kung yan ang pag-uusapan natin? At ano ba ang sitwasyon ngayon ng seguridad ng bansa at ng ating mamamayan sa usapin ng insurgency? O yung mayroon pa ba tayong mga tinutugis na mga rebeldeng grupo o teroristang grupo dito sa atin sa bansa?
Meron pa rin pong mga efforts ang ating Armed Forces of the Philippines for to ensure po no na itong mga napahina nating puwersa, mga lawless elements, mga insurgents and terrorists that mga local sa mga local areas natin is napahina na natin sila pero kailangan ma-ensure natin na hindi na sila lalakas. So patuloy po ang suporta ng Philippine Air Force as a force provider for our unified commands na nagko-conduct ng operations no against these lawless elements. Nandiyan po ang ating mga Black Hawk helicopters and other combat utility helicopters na patuloy na sumusuporta in terms of troop insertion and extrication. Sila ho rin yung naghahatid ng ating mga supplies no in terms of food and ammunition for our ground troops na naka-deploy po sa iba't ibang areas no engagement areas. And at the same time po nandiyan po ang ating mga attack aircraft both fixed and rotary na provide po ng air support para sa ating ground forces para ma-ensure po natin ma-minimize din po yung casualties on our government side. Meron din po tayong mga UAV assets na dinideploy para makatulong sa ating intelligence, surveillance, and reconnaissance activities. Yan po, kailangan ho patuloy and sustain yung operations natin sa ISO, sa Internal Security Operations, kahit na ho ang focus natin ngayon is towards external defense para mapanatili ho natin yung seguridad natin sa loob mismo ng ating bansa. So far, ma'am, marami kayong nabanggit na magagandang accomplishments ng Philippine Air Force. Sa nalalapit na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano po ba yung magandang maiuulat niya sa bayan na pwede nating sabihin na pinakamagaling, pinakamaganda na accomplishment ng Philippine Air Force? Ang ating Philippine Air Force ngayon ay talagang patuloy ho ang pagpapalakas at pagpaigting ng ating mga puwersa through continuous trainings with our within our major services at the same time along with our allies. Ngayon hoy napakadami ho nating nakalinyang trainings no. In fact ho pa-start ho ang COPE Thunder training this coming week, which is the second iteration of our bilateral training with the US Pacific Air Forces no. At ito ho gagawin natin yan taon-taon and as regularly as we can kasi ho kailangan ho talaga nating makipagtulungan din sa ating allies para hindi lang ho makita natin yung kakayahan nila at the same time maging natin basis din ho yan natin sa pagpaplano ng ating patuloy na modernisasyon sa ating Philippine Air Force. Pero yung interoperability rin whenever we have to work with them in different operations specifically regionally no para ma-ensure natin that we have an open and free Indo-Pacific. At the same time po maa-assure din po natin ang ating public no na ang yung Philippine Air Force ay magiging focus po sa aming adhikain na isang maging mission-oriented, capability-driven and values-based Philippine Air Force. In a nutshell po, yun po ang ating pwedeng iulat sa ating kababayan ngayon kasama po sa report ng ating Pangulo. Ayan. With that, Colonel Castillo man, magpapasalamat po kami sa oras po ninyo at good luck po sa ating Philippine Air Force. Thank you, ma'am. Congratulations. Maraming salamat at sa ngalan po ng aming Commanding General, Lieutenant General Arthur M. Cordura at sa inyong mahigit 20 kasapi ng Hukbong Himpapawid. Maraming salamat po and good morning sa inyong lahat. Good morning po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Colonel Maria Consuelo Castillo, ang Chief ng Public Affairs Office at spokesperson ng Philippine Air Force. Babalik po kami ang oras alas 9:01 ng umaga.